Welcome to Donmar TV News Channel. On Pacquiao against corrupt politicians. Pastor, mayroon po naging pahayag si Senator Manny Pacquiao kaugnay sa umano'y pambibilog ng ilang politiko sa taong bayan na huwag siyang iboto dahil sa umano'y bobo at wala siyang alam. Ayon kay Senator Pacquiao, madalas na itinatanim ng mga ganid na politiko ang ganitong kaisipan sa mamamayan dahil alam nilang kapag siya ang uupo bilang Pangulo ay yari o mananagot silang lahat sa kanyang pamumuno. Your reaction to this po, Pastor, dapat nga po bang katakutan si Manny Pacquiao kung magiging Pangulo? Better said than done. Kung may nakagawa pa niyan, si Pangulong Digong Duterte. Yes. Eh, magdiktador ka na lang tulad ni Kim Jong-un. Kung gusto mo, ibilanggo na lahat pag nadudahan mo. Ayan, sinumbong. Ayan, kurap yan. Oh, pick up kagad. Dito ka. Bang, patay. O kaya bilanggo. Pero sa ating demokratikong pamamaraan, mga kusaka, isang tambak na papel na patotoo ang gawin mo, lalo na kung inakusahan mo nasa pamahalaan. Oh. Eh sa 6 na taon mo, ilan ang mapapabilanggo mo? Yun lang ang agenda mo. Hindi mo magawa yun. Tulad ng bigyan mo ng pabahay ang lahat ng mga pobre. Akala mo magkano ang gugulin ng pamahalaan para ang lahat ay mabigyan ng pabahay? $1.3 trillion. $1.3 trillion bago mo mapabigyang pabahay ang lahat ng pobre. Paano mo gagawin yun? So, hindi natin masisisi yung ibang tinatawag kang sabi mo, bobo. Dahil yun lang siguro ang alam mo. Pero pag naging presidente ka, hindi lang ganun ang trajectory ng utak mo. Kahit sa pinakamalagong bansa, kahit saang bansa, merong korupsyon talaga yan, hindi mo talaga maalis yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Kakayanin mo lahat ng korap sa Pilipinas. Oh. Kung nakayanan na yan, ako sa pamamahala sa korupsyon, kaya si Greco Belgica, nakita ko na talagang matuwid ang puso, kaya nilagay ni President Digong diyan sa anti-corruption. Oh. Ginawa niya ang katungkulan niya, di ba? Yun lang talagang magagawa mo. Yung magagawa ng tulad, wala na sigurong higit pa sa ginawa ni Greco Belgica na inatasan ng Pangulo para sa anti-corruption Oh. Maliban pa doon, ilang tambak pa ng korupsyon ang dapat mo. Kasi ganito, may nag-viral kanina na photo, tapos sabi daw, binato raw si BBM ng mga Lenny Kiko flyers. Actually, makikita nyo naman, Lenny Kiko nga. Tingnan nyo to, oh. So, nag-ano kasi sila ngayon sa may, parang, ano pa tawag doon? Nagmo-motorcade sila sa Bacolod. Na. Tapos, sa isang part, double check ko saan ba to? Kasi nakichika ako dahil yung manager ko, si Mel Robles, andoon sa rally, sumali. Doon sa motorcade. Tapos sabi niya, from Silay to Bacolod ito. Sa caravan daw, from Silay to Bacolod. Sabi niya, binato ng mga supporters ni Lenlen. Binato ng mga supporters ni Lenny ng mga flyers nila sa mukha si BBM. Tapos, nag-viral na nga, no? Tapos ang dami sa inyo mga high blood. Alam nyo, hindi nyo nagigets, hindi nyo alam mo, may pagkasyunga rin kayo no? Ba't kayo magagalit? Matuwa kayo dapat.
Hindi ba kayo natutuwa? Ako natuwa ako nung binato siya. At mas natuwa ako nung nakuhanan ng picture. At mas natuwa ako nung nag-viral. Hindi niyo ba gets? Matutuwa kayo dapat sa ginawa nila. Ako natuwa ako na binato nila si BBM. Alam niyo kung bakit? Eh di lalong hindi binoto si Lenny. I would like to remind everyone na ito po ay campaign period. Ay ibig sabihin po ng campaign period ay kinukumbinsi mo ang mga tao na iboto kung sino man yung dapat gusto mong iboto nila. In the case of Lenny Robredo and her supporters, ang gusto nila, hikayatin yung iba na iboto si Lenny. Alright. Si Bongbong naman, either ay kumbinsin yung mga tao na iboto siya. Or, pwede rin naman kung hindi yun, kung yun yung parang level 1 mo na objective. Ang level 2 mo na objective ay i-maintain ang iyong standing. Kumbaga kung ano yung botante na meron ka na, siguraduhin mo hindi mawawala. Tapos dagdagan mo pa. Alright? So let's go back to this picture. I-analyze lang natin. Now, sa pag nakita nyo ba yung picture na yan, iboboto nyo ba si Lenny? Di ba, natatawa nga ako, di ba napaka-elitista pa nga nung napaka-elitista pa nung promotion nila. Meron doctors for Lenny, economists for Lenny, ano pa ba? Meron pa gwapo for Lenny, may bigote for Lenny, ewan ko. May mga ganong for Lenny. So very parang join the club, we're so exclusive. Ganyan. Okay, ngayon, paano mo i-reconcile na sobrang social, di ba parang, those who think we're pink. Di ba may ganun pa silang linyahan minsan? Parang we are pink because we think. Parang ganon. So, do you want to be part of this crowd? So, eto na yung point. While it's true na for a moment, syempre napahiya si BBM dyan, binato siya ng mga Lenny supporters. Pero nung tinanong ko, sabi ko, ano reaction ni BBM? Naka-peace lang daw. Peace dyan. Ang nanalo dyan si BBM, hindi nyo ba gets? Naging siyang martir dyan. Gets niya? Naging siyang martir dyan. This is actually, what happened? Hindi man siya nasaktan. Guys, flyers lang naman yan, hindi naman bato. Pag bato, ibang usapan na yun. Pero pag flyers lang, ay sus, flyers sa bituka yan. Yung ganyang mabastos siya, actually, is good for him. In as far as his prospects. Bakit? Guys, ano ba ang purpose ng kampanya? Diba sabi ko, dalawa. Una, i-maintain yung current mo na voter base. Number 2, magdagdag ng boto. Tanungin kita, sa picture na yan, pag ito nakita ng random na tao, tapos nakatingin akong ganyan na binalibag siya, ay nakita mukha ni Lenny at saka mukha ni Kiko yun nandun sa flyers. Pag una ko nakita to, sino yung boto ko? Bigla ba tatama sa isip ko na, oh my God, binato siya ng flyers. Oh my God, I'm gonna vote for Lenny na. Ganon? No, it's not, it doesn't work that way. Ang magiging unang reaksyon ng tao, ba't ka naman nang babato? Di kung ayaw mo iboto, di wag. Diba? Ba't kailangan ko pang bastos na ganyan? Diba? Ewan ko lang I think this is good for BBM. Yeah, siguro na-paper cut ko or something. Pero it just it enabled BBM to do number 2. Ano yung number 2? Actually, a part of number 1 and number 2, di ba sabi ko, dalawa yung objective mo. First, ay magdagdag ng boto. At number 2, patibayin yung boto mong meron na. Pag ganito yung itsura, nasa malamang yung boboto kay BBM lalong hindi tatawid kay Lenny. Yun yung unang objective. Pangalawa, bakit ko sinabi na partly na achieve yung second objective to gain more votes? Kasi yung mga undecided o yung mga magi-strategic vote, gets nyo, yung mga undecided or yung magi-strategic vote, pag tinignan nila to, sino boboto mo? BBM. So ba't ako natutuwa? Kasi this is good for BBM.
Ito yung problema nung marami doon sa mga pink. Hindi naman lahat. May mga pink naman na chill lang. Pero ito yung hindi nagigits ng marami sa mga pink. Blowback. So pag ginawa nyo na to, dumami ba boto nyo? Hindi. 'Di ba? Sa palagay nyo, pag nakita mo to, pag nakita to ng mga ng mga tao na binalibag nyo ng ganyang kabarubal si binalibag nyo ng ganong kabarubal si BBM, iboboto niya si Lenny. Ewan ko lang ha, pero no, no, no. Alright. Ngayon, eto, tingnan lang natin guys yung yung M ni BBM. Okay, mapikon, Diyos ko. Guys, 64% sa Lilo si BBM. Kayo matatak, ba't kayo mapipikon? Nanalo kayo, ayaw mo lang silang magalit. Ang diferensya lang, yung way pa, alam mo yung guys, yung yung halimbawa yung parang nanliligaw ka sa isang babae. Hindi ko na try yun, pero malamang. Alam nga, nanliligaw ka sa isang, ikaw binata, nanliligaw ka sa isang babae, tapos abot ka yung ayaw mo yung babae, ikaw yung halimbawa, may lalaki, babae, magkasintahan, nagliligawan, whatever, ikaw yung magulang. Tapos ang gusto mo, hindi mo bet yung magiging mong manugang, yung magiging mong in-law. Pag pinasampal-sampal mo ba yung in-law mo na yon, hihiwala yun ng anak mo? Hindi, baka magtanan pa yan. Ano gagawin mo? Kung ako yung magulang, tapos may anak ako dito na ayoko yung girlfriend, o kaya mayroon akong anak na ayoko yung boyfriend, ang hahanap talaga ako ng paraan, parang ako yung guys, scheming. Yung parang ako yung kontrabida sa telenovela, pero very subtle. Yung parang Manchurian Candidate levels. Yung, ang gagawin ko doon guys, hahanap ako ng paraan para may expose ko. Kakaibiganin ko yung perspective ko na manugang, perspective ko na in-law, kakaibiganin ko yan. Kukunin ko yung tiwala. Tapos pag nakuha ko na yung tiwala niya, malalaman ko na yung mga baho niya. Pag nalaman ko na yung baho niya, tsaka ko isa-set up sila para pag silang dalawa lang at wala ako doon, magkakabistuhan sila. Gets nyo? Magkakabistuhan sila ng mga baho nila. Halimbawa, malalaman mo si babae pala hindi marunong mag-flush ng toilet. Yung mga ganon. Pero, but at the end of the day, pag nagkadiskubrihan na sila nung kanilang mga baho, magi-split na sila, tas hindi nila alam, napakanako pala ang lahat. Gets? Kasi pag pinagsasampal ko lang yung babae na parang si Senyora kay Marimar, yung parang sinabi ni Senyora na, kainin mo yung pulseras, ganyan. Hola, ganyan. Ang pulseras, kainin mo, gaganan. Ano nangyari? Di ba nagmahalan palalo si Marimar at saka si Seryo? Gets? So in short, ang sinasabi ko rito guys, pag ganito ginawa mo, na binalibag mo lalo yung kasintahan ng taong bayan, sa palagay mo, hihiwalayan nila si BBM. Hindi. Yan si Marimar ngayon. Si BBM, yan si Marimar. Kayong mga supporter ni BBM, kayo si Seryo. Tapos itong mga pink na to, yan si Senyora na binalibag si Marimar ng pulseras galing sa putik. Mga ganun levels. Kaya ako masaya ako kasi at the end of the day, ang purpose ko, ang objective ko, dahil supporter ako ni BBM, di pa ba naman obvious? Manalo si BBM. Yung picture na to, it paints a bajillion, 1,700, hindi ko sure kung 1,707 or 1,600 words. Kayong high blood, tawa ko ng tawa rito eh. Di ba? Diyos ko. It doesn't matter. Yeah, ito yung version ng pupuhat ng Ragnarok. Yes, ito yung version ng pupuhat. It's ugly, it's messy, hindi siya bongga, but it works. So TP, hindi ka ba nagagalit doon sa nambato sa kay Eme ng Eme? Tapos ako parang, ba't ako magagalit? Binoto lalo si BBM dahil dyan. Wala po ako pakialam kahit magsasayaw sa siya stage. Kahit po sumayaw siya doon ng, tingnan nyo nga, sample lang, si Isko Moreno. Diba? Sayo na ngayong, I was dying, ganun. I was dying inside to hold you. Gumaganon.
Sa palagay niyo ba hindi nakakahiya na magsayaw sa ibabaw ng truck? Nakakahiya yun Pero ano yung point? Kahit na nakakahiya, sikmurain niya kasi gusto niya makaakit ng boto. Sample din, Harry Roque. Tingnan si Harry Roque. Shoutout po, Secretary Harry. Condolences nga po pala, sir. Nakakuha ko ng notification kanina. Condolences po. Pero tingnan mo si Harry Roque pag nangangampanya, sumasayaw, parang mascot ng Jollibee, tumatalbog-talbog. Pero sinisikmura niya yon. Bakit? Kasi gusto niya makakuha ng atensyon para iboto siya. And I understand. Ngayon, ang maganda rito, involuntary. Hindi ito yung gumawa ng gimmick si BBM para mapansin. Ang gumawa ng gimmick, yung mga supporter ni Lenny dito, tapos hindi nila alam na baliktad yung mangyayari sa gusto nila. Gets nyo? So masaya ako na nangyari to. Diyos ko. Susunod nga po, turon naman. Charot. Pero, gets nyo? Chill na chill ako dyan. Kala siguro matitrigger agad si BBM. Hindi, alam nyo kasi ako guys, one track mind ako. Tatandaan ko nga dati sa real analysis, advanced calculus class namin, teacher ko dun si Professor Marian Roque sa UP Diliman. Tatandaan ko mag-e-exam kami. Tapos yung mga kaklase ko, memorize lahat ng mga theorem. Memorize nila, tapos alam nilang kalaw-kawin. So pag nagsulat sila ng proof, yung exam namin, pag yung mga final exam, magsulat sila ng proof, ganyan, pak, 20 lines, ganda. Ang ganda ng mathematical proof nila, pak, good job. Galing. Ang problema ako, nakakalimutan ko. Dahil na panahon, mahina memorya ko Alam mo ginagawa ko, guys? Minsan, makikita mo, yung klase ko, sasagutan nila ng isang page lang, perfect score nila. Ayun sa akin, hindi. Pag nagsabit ako mga 10 pages, 20 pages, kasi naglelema pa ako sa gitna. Nagdiderive ako ng sarili kong theorem doon sa gitna. Dahil nakalimutan ko yung actual na theorem. So, bumabalik ako sa basic na postulates. So, ang nagiging ending, yung mga klase ko, pag nagsabit ng exam, halimbawa, isang blue book, ako kung magsabit ng exam, 3 blue book. Kaya minsan nga, nagbabaon pa nga ako ng stapler para stapler ko pa yung 3 blue book. Yung blue book yung parang booklet na pang exam sa UP. But, pareho yung grade namin. It doesn't matter. Maybe, this is a less elegant way to win, but it's gonna make him win, so I don't really care. So, good job. Congratulations, BBM. Diba?